bata ako, meron akong isang director na minura ako. 8 years old lang ako, minura ako ng director. Oo. Sabi pa nila sa akin, oh, yung mga kabatch mo sa DATS, lahat sila nagpa-sexy. So ikaw, willing ka ba magpa-sexy? So sa tingin ko, kahit siguro anong work, ang dapat mo lang gawin is enjoy the ride. Diba? Enjoy mo lang siya. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga Abulgar? We are here for another exciting episode because ako I'm very, very happy to have this guest today. Dahil ito, close friend ko. We've seen her in billboards. Isa sa pinakamaganda at magaling na aktres sa ating bansa. Lumabas na siya sa mga fantaserye na paborito natin. Ay Encantadia, naging kontrabida siya ni Darna as Lucifera sa Immortal. Mga kabulgar, please welcome Francine Prieto. Hello! Hi! Thank you! Thank you for coming here. Yes! Francine, finally, well, magkasama lang kami palagi. Pero ngayon ko na lang ulit siya may interview. So, Francine, let's start. Kilalang-kilalaan ng mga audience natin, especially nung time na active ka pa sa showbiz. You've graced the runway of bench. Yun yung, di ba, pagka nag-bench ka, talagang you're the it, ano. And then, FHM cover, hit movies. Ang dami mo rin ng hit movies noon. Tapos, of course, yung mga roles mo na sinubaybayan ng mga viewers natin. Pero, I wanted to know, ako alam ko, pero the viewers, tell us, how did your career in showbiz start? Bali, nag-start ako talaga, sumali ako ng Little Miss Philippines ng Itbulaga. So, it was 1988. And then, during nung screening, nung audition, syempre maraming mga talent scouts, mga ganyan. So, syempre, yun, kinausap yung mommy ko. So, nag-start akong gumawa muna ng mga commercials. Tapos, gumagawa rin ako ng mga TV shows. Pero yung, alam mo yun, yung parang nandun ka pero wala ka pang lines. Hanggang sa nagkaroon ka na ng lines. And then, nung bata ako, yung mga nagawa ko, like, ako yung batang Darna ni Nanette Medved, yung movie niya. Oo. Tapos nagkaroon ako ng soap opera noon sa ABC5. ABC5 pa siya noon, 1992. Ito yung Criselda. Pero hindi siya natapos parang hindi natapos yung one season. Tapos yun, child actress muna ako hanggang sa napunta ako sa That's Entertainment, nung teenager na ako. Tapos tumangkad ako bigla. So, hindi na ako makakuha ng projects kasi parang 13 lang ako, parang 5-6 na ako. So, tapos yung matured na itsura ko. So, nag-start akong maging ramp model. Hanggang sa nag-beauty queen kasi request nung dad ko bago siya mamatay. Tapos yun, bumalik ulit ako as Francine Prieto na. Ang bata mo pala nag-start. So, na-enjoy mo ba? Like, during that process, nung bata ka pa until... Na-enjoy ko naman siya kasi talagang gusto ko. Yung parents ko naman, very supportive naman sa ginagawa ko. Pero yung dad ko kasi, yung stepdad ko, Chinese yung family. So, medyo conservative. ayaw niya. Kasi sabi niya, naku, may expose ka, ganyan-ganyan. And then, may time din na pinahinto ako kasi... Bago ako nag-That's Entertainment, merong show before sa PTV4, yung Star Brighters, para rin siyang That's, ng mga bagets. So, nung bata kasi ako, parang nag-stutter ako. Kasi sabi, pinagli ako sa manika. So, parang may ganun. So, ano siya, live, parang sabi sa akin, oh, hello, Ana Marie, kasi yun yung pangalan ko. Hello, Ana Marie. Sabi ko, magandang hapon, Ana Marie. Ganun ako. Tapos nagalit yung mommy ko sa akin. Ang ginawa ko, bumili yung mommy ko ng mga broadsheet, tabloid, ganyan. Araw-araw binabasa ko yun ng malakas. Tapos nag-radio pa ako nung dati kay Tito Sording. Basta sikat siya nung time na yon. Ganun lang, basa lang ako ng basa hanggang sa mawala yung pag-stutter ko. Yun. Pero were you enjoying that process? Oo. Yung mommy ko, in fairness sa parents ko, talagang nag-invest sila sa akin kasi nung bata rin ako mahiyain. So pinag-ballet ako, pinag-Hawaiian, pinag-tap dance, pinag-voice lessons, pinag-piano. Alam mo, para lang mawala yung hiya. Tapos, syempre nung yun ngayon, nag-start ako mag-acting, pinag-acting workshop din ako. So lahat yun, nakatulong talaga siya para ma-improve. And then, of course, nung bata ako, meron akong isang director na minura ako. 8 years old lang ako, minura ako ng director. Oo. Kasi ako nung bata, parang kapag practice, hindi ko gagawin. Kasi para sa akin, pag take na saka ko gagawin, syempre hindi pwede. Correct. So itong director nito, gawin mo. Kasi parang ibubuli ko yung bida. Hindi ko ginagawa, minura ako. Syempre umiyak ako. Yung parents ko nandun, pero hindi sila nangialam.
Pero yun, dahil doon, naging lesson sa akin, yun next time, kailangan kong galingan kasi ayokong mapahiya sa harap ng mga tao. Ang ganda nun. Oo. I mean, yung traumatic experience, minaneuver mo into bettering yourself. Di ba kasi yung iba pagka ganun, ayoko na, matotraumatize na ako. Especially at that young age eh. Oo. Yeah. Di, tsaka yung mga director kasi nung time na yun, iba rin Correct, talaga sila. correct. Sabi nga nila, medyo, ano na yan, mild na yan kumpara sa yung mga dati paro director. Unlike ngayon, hindi mo pwede gawin yan. Hindi pwede, yeah. Pero ang galing, no? Ang galing. I mean, alam ko nag-model ka pero hindi ko maalala lang na nakwento mo na nag-beauty pageant ka rin pala. So, itong mga yon, like for modeling to nakatulong ba siya and to eventually when you were already entering showbiz? Oo, actually yung modeling ko, sobrang nag-enjoy ako. Kasi, napaka-professional nung mundo na yun. Di ba? From designers, to yung kapwa mo model. And then, ang dami mong matututunan. Kasi, alam mo yung respeto mo dun sa gawa nila. Di ba? Yung sa vision ng designer, vision ng director ng show. Lahat yun di ba? Nagko-contribute talaga na para maging maayos. And then, alam mo yun, parang, yung damit na yun, di ba, parang natututo ka na paano ko ipapakita yung ganda na itong damit na to. Yung ganon. Kumbaga, iba namang siyang anggulo yung sa work ko. Yun. Tapos, syempre, yung mga nakakasama ko, yung mga models, very professional, ganyan. Ayun. Ano yung mga fun memories mo during the time that you were modeling? Yung mga fashion shows na, marami ring mga aksidenteng nangyayari. Nadapa, pero ganyan? hindi. Nalaglagan ng ilaw yung model ko na nasa harapan ko. Sabi ko, hala, kung ako pala yun, sa akin malalaglag yung gano'n na kailangan nilang i-hospital na, mga ganyan. Or minsan may mga props sila na mga kalapate, ganyan. Pero kinakabahan kasi may mga bagong model, kinakabahan. So, alam mo yun, namatay yung kalapate sa stage. Minsan naman, maglalakad ka, bigla na natanggal yung heels mo. Or kasi kailangan dyan may presence of mind ka. Right. So, kailangan din, kahit na hindi lang yung sarili mo iniisip mo, nakikita mo Yung lahat. surroundings, Kahit yung mo, kasi minsan, may mga wardrobe malfunction. Minsan alam mo yung makikita na yung boobs nila. So, ikaw, aalalayan mo yung co-model mo na takpan para maayos nila. Yung mga ganun. So after modeling, fast forward tayo during naman sa that entertainment. Anong group ka during that Tama time? ba? Wait lang. So, modeling... Hindi, that's muna before mo. Pero that's okay lang, na. okay lang. That's muna. Bata lang ako nag-dots. Oh, how was the experience? Yung dots na yan, nag-audition ako. Ganito yan, may isa akong... Ewan ko kung kilala niya si Luisita Soriano. Isa sa mga season, mga actress. Pero, nata siya, pumanaw na. Hindi ba siya, ito ba yung parang kontrabid? Hindi. Lagi siyang mabait na. Mabait. So anyways, nakakasama ko siya before sa mga TV guesting. Tapos sabi niya, may manager ka ba? Sabi niya, magaling kang bata kay ganyan. Tapos pinakilala niya kay Tita Angge. Oh yeah, of course. Angeli. The legendary. Oo. Tapos, nag-usap yung parents ko anong gagawin sa akin, ganyan. Tapos sabi niya, maganda siguro mag-That's Entertainment ka. Pero kahit nakilala niya si Kuya Germs, kailangan kong mag-audition. Yeah. So, pinag-audition ako dun sa that. So, nakapasa naman ako. So, isa ako sa batch 1993. So, kabatch ko sila Aramina, si Isko Moreno, si Maricar de Mesa, Patricia Javier. Marami rin kami dun sa batch na active pa rin naman hanggang ngayon. Correct. So, 93 hanggang 96 lang ako sa DATS. Kasi yung DATS, nung 96, 10th year anniversary. So, gusto na nang baguhin ng GMA. Okay. So, ginawa nilang DATS. Tapos, lahat ng taga-DATS, kailangan mag-audition lahat. Oo, para kung sino lang yung makakasali dun sa show. Siguro mga dalawang attend lang ako nung show na yun. Tapos, nag-focus na ako sa modeling. Okay, so now let's talk about movies. When you started, nahirapan ka bang mag-transition from model to entertainment and then to acting? Hindi naman. Kaso ang problema kasi, nung naging Francine Prieto, actually hindi naman siya problema. Pero kasi alam mo, conservative ako Di lang halata. Pero conservative ako dati. Tapos syempre nag-artista na ako, pero nag-modeling na ako. Tapos nung nag-screening ako for Binibining Pilipinas, kasi yung stepdad ko, bago siya mamatay, sabi niya, sumali daw ako ng Binibining Pilipinas kasi magiging Miss International daw ako. Kumbaga ako, parang okay, kahit ayokong sumali, sige, gagawin ko kasi request ng dad ko yun bago siya mamatay. So, sumali ako nung screening. May kakilala kami nandoon na manager din siya ng mga artista. Tapos kilala na namin siya. Tapos sabi niya, yung Seiko Films naghahanap ng artista.
Tapos, binanggit sa akin ng mami ko after pag-uwi ng bahay. Syempre, alam naman natin Seiko Films, di ba? Na yung, alam mo yon, kailangan sexy, ganyan. Sabi ko, hindi ako magpo-focus dyan. Sabi ko ganun, eto, Miss International, ganyan. Hanggang top 12 lang ako sa Binibini. So ngayon... Pero ang galing So hanggang top 12? Hanggang top 12 lang. Kasi after nung top 5 na, hindi na ako nasama doon. Tapos... Pero ang galing. Kasi ilang kayo nakapasok naglaban-laban pa rin. normally yan? 40, 50 candidates, diba? Tapos ngayon, di ayoko na, gusto ko na umuwi. Tapos sabi ko, di bali, mag-bold star na lang ako. Ayun naman, natupad naman siya. Tapos gusto pa nung mami ko sumali ako ng Mutya ng Pilipinas. Sabi ko, ayoko na nga sumali ng beauty pageant, ganyan. Hindi doon, less politics, ganyan. So para lang tumigil na siya, nag-screening ako. So GMA may hawak. Sabi pa nila sa akin, yung mga kabatch mo sa DATS, lahat sila nagpa-sexy. So ikaw, willing ka ba magpa-sexy? Sabi kong ganun. Siguro po may limitation. Sabi ko, siguro wet look, may kissing scene, okay lang, ganyan. Tapos nung hapon, may meeting ako kay Boss Robita ng Seiko Films. Ganun din ang ganun sa akin. May limitation ka ba, Iha? Ganun din ang sinagot ko. Sabi niya, dapat wala kang limitation. How Sabi old niya, were you during that time? 21, mga 21, ganyan. 21. Oo. Tapos, na ako. Tapos ang next kong problema, anong title ng pelikula ko? Kasi di ba yung mga title dati, Itlog, mga ganyan, Sisid. Tapos sabi ko, doon sa magiging manager ko, sabi ko, paano po kaya? Sabi ko, sure ba yung hindi magpa-flop yung movie? Sabi niya, hindi naman siguro siya mag-i-invest sa'yo kung alam niyang walang mangyayari. Then, syempre, at the end of the day, businessman pa rin niya si Robitan. Tapos sabi ko, anong title ng movie? Kasi isipin mo natalo na ako sa Binibining Pilipinas. Tapos kung kunyari, ang title ng movie ko, Talong, tas flop, diba? Ano pang mukhang iyaharap ko, diba? Tapos buti nila si Boss Robitan ng time na yun, binago niya image ng Seiko. So, iba na yung director niya, kinuha niya si Direk Mac Alejandro, tapos ang title, Liberated. Sabi ko, wow, at least, diba, okay Alam na. mo, that movie, until this day, I mean, not just the sexy, it was really one of the biggest movie during that time. There's no one na I don't know na hindi alam yung movie na alam yun. nila. Kaya nagkaroon ulit ng Liberated 2. Mas Liberated. Liberated. Francine, one thing na I'm very, very proud of you, after nung mga movies mo, like, nakaka-proud yung Liberated, but again, sabi nga ni Francine, movies then were far, far different from the materials that we have now. Paano ka nag-transition? Kasi yung mga next roles mo, actress na talaga. So may offer naman parehas sa network, GMA and ABS nung time na yun. Pero yung manager ko nag-decide na sa GMA ako kasi pag sa kabila, parang pag sexy ka, parang laging ganun, sexy. At least sa GMA, ilalagay ka nila kung saan. Iba-ibang role, yeah. Ang una-una ko show doon, TV sitcom, comedy sitcom sa GMA. Tapos yun, naging nag-guesting, and then comedy sitcom ulit yung Bahay Mo Ba To? Yung ang role ko doon, yung tatanga-tanga, pero in love ako sa badings kay Kimpi De Leon. So yun, naging okay yung na yun. Naging isa sa mga popular show yung yung Bahay Mo Ba To? Ganyan. Oh yeah. Oo naman. Oo, kaso lang biglang nagbago yung GMA na ayaw na nilang ng comedy sitcom, gusto nila reality TV. Hanggang sa binigyan ako nung Etheria, ayan, so ginawa ko yun, tapos yun, nagustuhan naman ng mga tao. So yun, tuloy-tuloy yung mga ginagawa ko sa GMA. Kasi naman, yung sexy naman, siya, parang stepping stone mo lang para makapasok. So yun nga, buti na lang din talaga si Seiko nung time na yun, binago niya talaga. So, ang mga naging director namin, Direk Mac, si Direk Jeffrey Jiturian, alam mo yun, sobrang okay yung mga Pero kasi parang what I meant was, hindi lahat ng actress is given the opportunity to play the roles na ginawa mo. Kasi hindi biro yung mga roles mo, Part ka ng Darna, kontrabida ka ni Darna, hindi ka extra. Tapos, there are also like an Immortal. I mean, if I were an audience, parang galing ni Francine na iiba mo, not just your kasi model, madali, blank. Yung magandang ayusan yung face ni Francine, nag-iiba eh. Pero, even in yung acting and roles na ginagawa mo, ang galing mo to transition. Dahil siguro sa tagal na rin yung experiences ko, di ba? Nag-start ako ng bata. Siyempre, ang dami ko rin natutunan sa lahat ng mga nakatrabaho ko. And then, kasi sa pag-aartista naman,
kaya ako gustong-gusto ko yung mga in character ka talaga, yung hindi ka normal na tao, ganyan. Kasi ang sarap paglaruan. Kasi bilang artista, so may storya, 'di ba? So may story con. So ibibigay nila sa iyo ano yung flow ng storya, ibibigay nila sa iyo ano yung ito yung character mo, ganyan ganyan ganyan. So ikaw bilang aktor, ang responsibilidad mo, kailangan mong bigyan ng story yung character Yung mo, character yung role mo, mo. yeah. Ano ba siya, 'di ba? Ano ba yung background niya? Lalo na yung kunyari si Reyna Avria. Bakit siya ganito? Gaano ba siya kahigpit? Kapag umiyak ba ang Reyna, paano ba siya iiyak? Maglulupasay ba siya? O kailangan medyo ano pa rin siya, may poise pa rin, yung mga ganyan. So, na-train ka na nun since bata ka pa lang sa That's Entertainment? Like, Hindi, parang lahat ng experiences ko, Okay, ganyan. Mula yung acting workshop din. And then, nung bata ako, pinapanood ko to yung mga seasoned actress or veteran actresses. Kapag eksena nila, pinapanood ko sila. Kasi gusto ko makita yung mga technique. Ang pinaka-favorite ko sa lahat panoorin ng bata ako, si Jean Garcia. Kasi ang galing-galing niyang umarte. Ang galing-galing niyang umiyak. Yeah, so nung sobrang sikat ka ba, how was the experience like? Nakakapagpunta ka ba ng mall? Kasi ang dami mong billboard sa EDSA during that bench show, right? So, how was your experience? Okay during that naman, time? nakakapunta naman ako sa mall. Ang ano ko lang nun, ang request ko lang sa mami ko tsaka sa manager ko is makapagpahinga ako ng kahit one day. Pero nung Francine, yung time ng Liberated, yung time ng Bench, yung time ng Encantadia, paano ka umaalis mag-isa? Ay, di ba- hindi ako malis mag-isa. Lagi kong kasama yung mami ko. So yun na yung nag-iba? Hindi, lagi ko siyang kasama. So kahit mo naman nung hindi ka pa... Oo, lagi ko siyang kasama. Pero paano yung nung tao sa'yo, pinagkaaguluhan ka? Hindi, lumalapit? wala naman akong problema sa ganyan. Lagi nga ako may dadalang Sharpie kasi pag magpapa-autograph sila, ready na. Hindi yung gano'n. Natutunan ko yun kay former President Fidel Ramos. Kasi meron siyang malaking pentel pen na red. Ay ko, magandang idea. Pero syempre, naging friends na ako. Ang dami nagpapa-autograph ng mga magazines, mga ganyan. Lagi ako may dalang para ready. Wala naman akong problema sa gano'n. Ang ayoko lang talaga yung ginaganyan ako, yung kinakalabit ako. Right. Or yung kunyari, yung ikaw pa yung papapuntahin nila doon sa table nila, ba't hindi lang po kayo yung pumunta sa akin, di ba? Yung ganun lang. Pero aside doon, wala akong problema kung gusto mo magpa-sign, magpa-picture, kung ano man, okay lang. Did you enjoy the attention that you were getting during that time? Okay naman. Wala naman akong problema sa ganun. Ang ko lang siguro, hindi lang ako makalabas kasi yung mami ko sobrang higpit. Yeah. So like kahit may mga nanliligaw sa akin, kapag lalabas kasama yung mami ko, syempre may iba umaayaw. Kasi di ba parang nasa 20s ka na tapos Correct. kailangan kasama yung Kasama nanay ka mo pa. sa date. Parang ang awkward lang. So during that time, ang dami mong project and you started at a young age. At some point, did you get tired? Nakakapagod sobra, lalo na pag mag-isa ka sa buhay na alam mo yun, na wala kang kasama, ganyan. Tapos, basta ang sigurong pagkakaiba ko lang sa ibang tao, hindi ako nahihiyang humingi ng tulong. So, nagte-text ako ng mga kaibigan ko, ganyan na, alam mo kung kahit ano lang, di ba? Na makausap ko lang, kahit ano lang na anong pwede kong gawin, ganyan. Para lang, alam mo yun, parang another day, ma-survive ka lang yung another day, ganyan. Pero ang ganda ng outlook mo. Ang ganda ng outlook mo in life during that time na parang gagawin ko, there's nothing wrong in trying, di ba? If they say no, I tried. Kasi at the end of the day, di ba, you won't question yourself na paano kung hindi ko ginawa. Francine, can you share us some life lessons na nakuha mo as a celebrity? Ako, very grateful naman ako dun sa journey ko and experiences ko sa pag-aartista. Akala ko nga tatanda ako na artista pa rin ako. Kasi first love ko yan yung acting. Pero, alam mo yun, parang darating din yung time. Like now, di ba, parang nag-iisip ako ano pa ba iba pang gagawin ko. So sa tingin ko, kahit siguro anong work, ang dapat mo lang gawin is enjoy the ride. Diba? Enjoy mo lang siya, diba? And kasi lalo na kung passion mo to, enjoy mo lang siya hanggat nandyan. Kasi hindi natin alam kung magugusto mo pa ba yan in 5 years, 10 years, diba? And kung sakasakali mong matapos yan, diba? Malamang meron na namang iba pang pwede mong gawin, diba? So at least, alam mo yun, may nagawa ka sa buhay na something meaningful and grateful ako sa lahat ng experiences ko, lahat ng nakatrabaho ko. Kasi ang dami ring naitulong talaga sa buhay ko yung pagiging artista ko.